Mapalalakas na ang akses ng mga residente ng Talugtog, Nueva Ecija sa serbisyong legal matapos lagdaan ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Integrated Bar of the Philippines Nueva Ecija Chapter at ng lokal na pamahalaan ng bayan. Layunin ng nasabing kasunduan na pagsamahin ang husay sa larangan ng batas ng IBP Nueva Ecija at ang mandato ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay serbisyo publiko upang maging mas abot kamay ang legal na tulong para sa mga Talugtogenyo. Pinangunahan ni Pacifico Monta, alkalde ng Talugtog, ang paglagda sa kasunduan para sa panig ng lokal na pamahalaan. Kasama bilang mga saksi sina Municipal Social Welfare and Development Officer Frances Jean Ramos, Municipal Planning and Development Coordinator David Jan Morandarte at Planning Assistant James Brian Aligado. Samantala, lumagda naman si Maria Carmela Wenceslao Mendoza, Pangulo ng IBP Nueva Ecija Chapter, para sa organisasyon na sinaksihan ni na IBP Legal Aid Chairperson J. Villafria at IBP Treasurer Sandra May Perez Lagunilla. Sinusuportahan ng kasunduan ang pagpapalawak ng legal aid services at ang pagpapatibay ng akses ng komunidad sa hustisya sa pamagitan ng mas pinaigting na ugnayan ng dalawang institusyon. Kabilang din sa layunin ng partnership ang pagpapatatag ng mga prinsipyo ng mabuting pamamahala, katarungan panlipunan, napapanatiling kaunlaran at epesyenteng paghahatid ng serbisyo publiko sa bayan. Sa ilalim ng MOA, itinatag ang balangkas para sa mga programang legal aid, community-based assistance at magkatuwang na hakbang upang matugunan ang mga pangailangang legal ng mga residente, lalo na ang mga nasa underserved sectors ng komunidad. Tinitignan ng parehong panig ang nasabing kolaborasyon bilang pangmatagalang hakbang upang higit pang mapalakas ang akses sa hustisya, may sulong ang transparency at mapalaganap ang inklusibong kaunlaran sa Talugtog. Arestado ang isang 50 anyos na lalaki matapos magsagawa ng operasyon ng tracker team ng San Antonio Municipal Police Station o MPS sa Barangay San Francisco gabi ng Mayo 5 taong kasalukuyan sa bayan ng San Antonio, Nueva Ecija. Batay sa ulat na inilabas sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Ricardo M. Salomon Jr., isinagawa ang operasyon bandang alas 7:45 ng gabi na nagresulta sa pagkakaresto ng suspek na residente rin ng nasabing barangay. Ang akusado ay isang may asawa, helper at kabilang sa relihiyong Roman Catholic. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Mildred S. Villaroman Hernal, presiding judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 35, Sagapan City, Nueva Ecija. Ang warrant ay kaugnay ng paglabag sa Section 5, pagtutulak o pagbibenta ng illegal na droga, at Section 11, pagkakaroon ng illegal na droga ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing mga kaso ay nakasaad sa criminal case numbers 24303-20 at 24304-20 na may petsang April 22, 2026 para sa serbisyo ng sentensya. Natanggap lamang ng himpilan ng pulisyang warrant sa mismong araw ng operasyon. Sa kasalukuyan, ang naarestong individual ay nasa kustudiya ng San Antonio Municipal Police Station at pansamantalang nakapiit sa Male Custodial Facility habang hinihintay ang kakulang disposisyon ng kanyang kaso. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kaayusan at masugpo ang iligal na droga sa komunidad. Inaasahang mas mapapalakas ang hakbang tungo sa pagiging isang matalino at napapanatiling lungsod ang Science City of Muñoz matapos ang pagtutulungan ng Department of Science and Technology, Central Luzon, lokal na pamahalaan ng lungsod, Nueva Ecija University of Science and Technology at Central Luzon State University.
Ito ay kasunod ng paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA para sa Project Angela, Transforming Urban Mobility with Care and Innovation in Science City of Muñoz at SCDI HUB, AI-driven Smart City Data Integration and Decision Intelligence Hub for Science City of Muñoz. Isinagawa ang ceremonial signing sa Balay T. Muñoz City Tourism Building bilang bahagi ng layunin ng lungsod na maisama ang agham, teknolohiya at inobasyon sa pamamahala at kaunlaran. Ayon sa DOST, layunin ng mga inisyatiba na mapabuti ang urban mobility, mapalakas ang data-driven governance, at maihatid ang mas epesyenteng serbisyo publiko sa mga residente. Nakatuon ang Project Angela sa pagbabago ng sistema ng transportasyon sa lungsod sa pamagitan ng makabago at makataong solusyon, habang ang SCDI HUB naman ay naglalayong magtatag ng isang intelligent data integration platform na susuporta sa mas epektibong pagpapasya batay sa datos. Binigyang diin ni Julio Cesar Sicat ang kahalagahan ng pagbuo ng mga smart at sustainable na komunidad upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mamamayan. Aniya, makatutulong ang mga ganitong hakbang upang mapatatag ang food security, makalikha ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya at mapabuti ang kapakanan ng mga pamilya. Samantala, iginit naman ni Baby Army Alvarez, punong lungsod, ang mahalagang papel ng SCDI HUB sa pagsasama-sama ng mahalagang datos mula sa iba't ibang sektor upang mapahusay ang pagpaplano, mapabilis ang pagtugon at maging mas epektibo ang paghahatid ng serbisyo publiko. Dagdag pa niya, makatutulong ang naturang proyekto sa pagtataguyod ng mas transparent at epesyenteng pamamahala sa lungsod. Dumalo rin sa paglagda sina Lady Mail Sicat, Rodora Hugo at Ariel Mactal. Sumasalamin ang nasabing partnership sa nagkakaisang layunin ng pamahalaan at mga institusyong pang-akademya na gamitin ang agham at inobasyon upang makabuo ng mas matalino, matatag at napapanatiling mga komunidad.